Sorry, pal. Pinahinto ng isang grupo ng mga trabahador ang isang armored na sasakyan kung saan pinagbabaril nila ang dalawang sakay at isang sibilyan. Habang isa-isa nilang nilabas ang isang supot na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Ang tagpong ito ay nagtatakda ng isang kaganapan na isinalaysay sa apat na bahagi. 3 buwan ang nakalipas pagkatapos ng kaganapan, makikilala natin ang ating bida na si Patrick Hill. Binansagan siyang H ng kanyang magiging mentor na si Hayden Bullet at ipinakilala sa magiging kasamahan niya sa trabaho na sina Sweat Dave at Hollow Bob. Pinaliwanag ng kanyang manager na si Terry ang isang kaganapan kung saan pinatay ang 2 gwardya at isang sibilyan, kaya sinabi sa kanya na siya ang papalit sa naturang posisyon. Sa pagkakataong ito, kailangan muna niyang makapasa sa isang pagsasanay kung saan si Bullet ang magsasabing nakapasa siya sa pagsusulit. Kailangan niyang makakuha ng 70% upang makapasa. Sa unang araw ng kanyang trabaho, agad nasasabak ang ating bida, siya ang papalit sa posisyon ni Sticky John, na naging operator na ng naturang establishmento. Kasama si Sweat Dave na tila ayaw sa kanya, dala ang bag ng mga pera, magde-deliver sila sa isang bangko. Sa makatuwid, matagumpay ang naging unang pagsabak sa trabaho ni Hill. Sa sumunod na araw, habang naghihintay sa pagbalik ni Bullet, nakatanggap ng isang tawag sa radyo si Sweat Dave na nagsasabing, "Relax ka lang, mabantot ang kasama mo." Nagsimulang mataranta si Dave, na tila hindi alam kung ano ang gagawin. Inutusan siyang magmaneho lamang, hanggang sa makarating sila kung nasaan si Bullet at hawak siya ng mga magnanakaw ng pera. Sa puntong iyon, sinunod ni Hill ang kagustuhan ng mga tulisan, at sinabing, Pupulutin sila sa kangkungan. isa-isang inihagis ni Hill ang naturang pera sa isang sasakyan ng mga tulisan, ngunit isang bag ang kanyang itinapon upang maganap ang tila isang asasin, na nagpapanggap na walang alam, sa isang katauhan ng isang security service na magugulat ang lahat sa ginawa ng ating bida. Isa-isa niyang pinatay ang mga tulisan gamit lamang ang isang pistol. Sinubukan pang tumakas ng kanilang leader ngunit kalaunan, nahuli siya ni Hill at binaril sa bunbunan. Nag-imbestiga ang mga ahente ng FBI na sina Hubbard at Oki, sa pagnanakaw at tinanong ang ating bida, ang tungkol sa parehong kaganapan ng pagnanakaw. 5 buwan na ang nakakaraan, ipinakita kay H ang review ng CCTV kung saan naganap ang pamamaril at sa hindi malamang dahilan, itinanggi ni H na mayroong anumang koneksyon sa pagitan ng dalawang pagnanakaw, at tila may kutob si H sa isang lalaki sa video. Dahil sa pagkabahala ni Terry sa nangyari, nais niyang italaga si H sa opisina pasamantala habang patuloy ang investigasyon, ngunit dumating ang may-ari ng kumpanya na Fortico Security, na si Blake Halls at natuwa sa ginawa ni H, kaya nais nitong ibalik ang ating bida sa trabaho sa field at balak nitong pataasin ang ranggo. Samantala, lumalabas na ang 2 ahente ng FBI ay may koneksyon sa nagngangalang Agent King. Kumusta si Kalbo? Boss, si Kalbo matikas pa rin. Nang gabing iyon, dumating ang babae sa apartment ni H na nagngangalang Kirsty at ibinigay ang isang dokumento, isang autopsy report at mga files ng mga empleyado ng Fortico. Samantala, nakipag-usap si Bullet kay Sweat Dave, upang sabihin dito na maaring isang dating sundalo si H at tinawag niya ito sa palayaw na itim na espiritu. 3 buwan ang nakalipas, isang bahagi ng kwento, nang mag-deliver sina H at Bullet sa Chinatown, isang nakamotor ang humarang sa kanila at sinimulan nilang takpan ng kulay itim ang salamin. Gumamit sila ng tear gas para lumabas si Bullet. Nang makalabas si H sa puntong iyon, tila nakilala siya ng lalaking nakaharap niya. Sa hindi malamang dahilan, nagsialisan ang mga tulisan. Si Kalbo ba yun? Sa eksenang iyon, naitanong ni Terry ang nangyaring pagkaalis ng mga tulisan nang makita si H. Kaya tila nagdududa si Terry sa kanya at nagtataka sa kung ano ang meron kay H. Gayunpaman, tila napaisip ang ating bida, kaya pumunta siya sa bahay ng isa niyang katrabaho na si Dana. Nakita niya ang isang bundle na pera at tinanong si Dana kung bakit meron siyang hawak na ganoong karaming pera.
Pilit niyang umamin si Dana, ngunit ayaw nitong sabihin ang totoo. Lumalabas na ninakaw niya ang pera sa grupo ng mga tulisan, pinakita sa kanya ni H ang larawan ng kanyang mga magulang, at kung sakaling nagsisinungaling siya, may paglalagyan ang mahal niya sa buhay. Haalo ang balat sa tinalupan. Bumalik ang eksena 5 buwan ang nakalipas, bago pa man pumasok si Hill sa Fortico, kasama niya ang kanyang anak na si Dougie. Ayaw kong magpakalbo, Dad. Tumawag sa kanya ang nagngangalang Mike, isang leader ng mga kriminal, kung saan kabilang si H. Sinabi sa kanya ni Mike na meron silang huling operasyon at kailangan niya ng tulong ni Hill. Inutusan niya si Hill na puntahan ang naturang operasyon at manmanan ang ruta ng isang armored truck na papuntang daungan. Sa pagdating nila doon, iniwan niya si Dougie sa sasakyan, upang bumili ng pagkain. Ngunit lumalabas na mayroong 2 pangkat ng mga kriminal na magnanakaw. Ang pangalawang grupo ay na-hijack ang armored truck bago ang grupo ni Hill, at nakita si Dougie na ang sinasakyan ay malapit sa lugar kung saan nakaparada sa tabi kung saan huminto ang armored truck. Napansin ni Hill kung ano ang nangyayari at nakita niyang pinagbabaril ang kanyang anak, kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik, ngunit bago pa man siya makarating, pinagbabaril na siya ng lalaki. Makalipas ang 3 linggo, nagising si Hill sa ospital. Sinisisi siya ng kanyang dating asawa na si Jane sa pagkamatay ni Dougie. Kalaunan, nakipagkita siya kay Agent King, na nagbigay sa kanya ng listahan ng mga posibleng sospek. Pumunta ka sa palengke, ito ang listahan. Lumalabas na ang tunay na katauhan ni Patrick Hill, ay si Mason Hargreaves, isang notorious na kriminal na leader ng grupo, na hinahanap ang pumatay sa kanyang anak, kabilang sa kanyang grupo ay kinabibilangan ni Maggie, Brendan, at Mike. Nasaan na ang barbero ng anak ko? Hindi ko nakita, boss. Isa-isa niyang pinatay ang nasa listahan na binigay sa kanya ni Agent King, subalit wala sa mga tao na iyon ang posibleng pumatay sa kanyang anak. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Mike na magbakasyon muna. Habang nareresolba ang sitwasyon, ipinahayag ni Mike ang kanyang mga alalahanin tungkol sa paghihiganti at iminumungkahi na marahil ito ay isang panloob na trabaho sa Fortico. May sukli pa siya, boss. Hayaan mo na ang sukli. Si Hargreaves ay sumang-ayon na magpahinga sa London, ngunit sa halip ay ipinapalagay ang pagkakakilanlan ni Patrick Hill at sumali sa Fortico upang ipagpatuloy ang kanyang sarili sa pangangaso ng mga kolokoy. Ang mga tauhan ni Hargreaves ang nagtangkang magnakaw sa Chinatown, hanggang sa makilala siya ni Mike. Samantala, bago ang unang kaganapan, isang grupo ng mga hindi nasisiyahang mga veterano na dating sundalo, na kinabibilangan nina Brad, Carlos, John, Sam, Tom at ang kanilang dating sarhento na si Jackson. Nagpasya silang maging mga magnanakaw, ninakawan nila ang mayayamang kliyente ni Carlos. Nagtatrabaho si Carlos bilang isang security guard pagkatapos niyang ma-discharge mula sa militar, na nagresulta lamang sa ilang $100,000, sa tulong ng isang hindi kilalang gwardya na nagtatrabaho sa loob ng Fortico, na nagsilbi sa ilalim ni Jackson. Nakuha nila ang isang mas ambisyosong pagnanakaw ng pera na nagkakahalaga ng $6 million sa isang armored truck. Ang mga tauhan ni Jackson at ang mga tauhan ni Hargreaves ay sumunod sa parehong ruta, at nangyari ang mga kaganapan sa unang pagnanakaw, na walang kamalayan ang grupo sa pagkakakilanlan ni Hargreaves. Binaril ni John ang mga sakay ng armored truck, kasama ang anak ni Hargreaves na si Dougie. Kasunod sa pagnanakaw na iyon, nagpaplano ang grupo ni Jackson ng kanilang huling pagnanakaw kung saan higit sa $150 million ang kanilang makukuha, na balak nilang hatiin sa bawat miyembro ng grupo, kabilang ang kanilang kasabwat na empleyado ng Fortico na si Bullet. Sina Jackson at Tom ay nagpaplano na, pareho silang nag-aalala sa gagawin na hindi maganda ni John, dahil sa pag-uugali nito, ngunit sa bandang huli tiwala silang susundin ni John ang plano ng grupo. Sa sumunod na eksena, at sa puntong iyon, sinabi ni Bullet na siya ang kasabwat ng naturang pagnanakaw ng isang grupo. Matikas ka pa rin, kalbo. Pumasok sila sa abandonadong gusali kung saan nakaabang na ang grupo ni Jackson, na nakasuot ng bulletproof suits. Pinatay ni Bullet ang mga kamera sa loob ng sasakyan upang maisagawa ang kanilang plano na hindi malalaman. Nang may tali na ang kamay ni H, pumasok ang grupo ni Jackson sa sasakyan at nagpatuloy sila papuntang headquarters ng Fortico. Sa pagdating nila, isa-isa nilang pinadapa ang mga empleyado ng Fortico, ngunit sa sandaling iyon, nagawang ma-activate ni Sticky John ang alarm,
Kaya nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng Fortico at grupo ng mga tulisan, pinasabog nila ang vault ng pera at isa-isa nilang napatay ang mga taga Fortico. Ngunit isa nilang kasama na si Brad ay nasugatan, nagawa nilang mabuksan ang emergency button upang makalabas ang kanilang sasakyan at tumakas. Nalaman ng mga pulis ang naturang kaganapan, kaya pinadala nila ang SWAT team sa lugar. Sa puntong iyon, kumilos na si Hargreaves at napatay ang bantay. Naisipan niyang magsuot ng armored na damit nang sa gayon hindi siya agad makikilala. Napatay ni Bullet sina Dana at Dave, at napatay ni Hargreaves ang ilan sa mga tulisan, ngunit nabaril siya ni Bullet. Muling nakita ni Hargreaves ang pumatay sa kanyang anak habang tumatakas sina John at Jackson kasama si Bullet. Naiwasan nila ang mga humahabol sa kanila, hanggang sa pinatay ni John si Jackson at Bullet para makatakas ng mag-isa dala ang pera. Sa mga oras na iyon, walang kamalay-malay si John na si Hargreaves ay nasa kanyang apartment. Nakarinig siya ng ring ng telepono sa isa sa mga supot ng pera, na itinanim ni Hargreaves upang subaybayan ang lokasyon niya. Hinarap siya ni Hargreaves, pinakita sa kanya ang autopsy report ni Dougie. Kaya binaril siya ni Hargreaves sa parte ng katawan kung saan niya binaril si Dougie. Sa puntong iyon, sinabi ni Hargreaves kay King na tapos na ang kanyang misyon at umalis sakay ng sasakyan. Hindi kalbo ang ginawa mo sa anak ko. Gustong-gusto niya magpakalbo. Pero ayaw mo, kaya hindi kita babayaran. Ikaw ang magbabayad sa akin.